Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Razmin K. Makargas from Bais Tosi. The continuation of report by Hussein Kuday about the Battle of Badr. Let's start. The messenger of Allah hurried to get to the water Badr before the Quraysh. He halted at the nearest watering place of Badr. So Al-Hubab ibn al-Mudir said to him, O messenger of Allah, as Allah commanded you to halt in this place in particular, or this is a matter of war stratagem? Replied, it is just a stratagem of war. He said, this is not the right place. So advance with us until we reach the nearest watering place and hold there. Then we shall destroy all the other wells behind us. After we construct a cistern and fill it with water in this way, we will be able to drink, but they will not. The messenger of Allah liked that idea. Moreover, Almighty Allah set barrier between the Quraysh and the water when He sent up rain, which was the curse of the disbelievers and blessing of the Muslim, as it prepared the ground of the latter. A hut was built for the messenger of Allah. The prophet walked around the place of the battle and saw them the spot where people from their enemies will be killed, pinpointing them by name. Abdullah ibn Mas'ud said, by him who sent him with the truth, none of those whom the prophet mentioned missed the place pinpointed by him. They were killed exactly where they said. The messenger of Allah spent the night in prayer. It was Friday night, Ramadan 17 in the morning. The Quraysh came with their force, and the prophet said, O Allah, hear the Quraysh coming with their pride and haughtiness, challenging you and your messenger. Hakim ibn Izam and Husba ibn Rabza wanted to return with the Quraysh without fighting, but Abu Zal refused. Moreover, Abu Zal reminded the brother of Amir ibn al-Handrami, who was killed by the Muslim, that he should take revenge for these brothers' death. The man shouted of Amir, O Amir, and the people flared up. The messenger of Allah put the lines in order, the return to the hut with Abu Bakr alone, while Sa'd ibn Muhad stood at the door of the hut with a number of the Ansar to guard the messenger of Allah. Utbah ibn Rabi'a, Saybal ibn Rabi'a, and Al-Walid ibn Husba went out asking for a duel with the Muslim. Three of the Ansar went to them, Aun ibn Afra, his brother Muhawid, and Abdullah ibn Rawaha. They asked them, who are you? They answered, we are the front Angar. They commended, you are competent and honorable, but we want our cousins. Thereupon Ali, Ubaidah ibn al-Harith, and Amza, may Allah be pleased with you, went out for them. Ali killed Al-Walid, Amza killed Utbah or Saiba, according to the another narration, while Ubaidah and his opponent wanted each other seriously. Hamza and Ali killed Ubaidah opponent, then carried him as leg had been cut off. His one hand remained decayed until he died in As-Safra. May Allah have mercy upon him. After that, the fighting flared up, and the messenger, eaten and of Allah, invoked Allah sincerely, enthusiastically, that his garment fell away from his shoulders. Abu Bakr put it back for him and said, O messenger of Allah, pray enough to your Lord. Surely he will fulfill his promise to you. The messenger said, O Allah, if this group perishes today,
You may not be worshipped on earth. This is referred to in the Quran in Allah saying, In tas in tastagisu rabbakum fastajaba lakum illa mahidukum bilfi minal mayakith mardikin. Ayat Al-Anfal. Remember, when you sought help of your Lord and He answered you, saying, I will help you with 1,000 the angels, is behind the other following on another in succession. Al-Anfal. Then the messenger of Allah slept for the short time, after which he raised in head, saying, O Abu Bakr, received the glad tidings, is Jibril, leading a horse with dust on his front teeth. Satan had appeared before the Quraysh in the image of Surah ibn Malik, the chief of Mudlij. He said he would help them. He made what the were going to do seem fair to them. That was after they had heard the Banu Muzil might assault them. Almighty Allah say about this. And remember when Satan made their evil, they seemed fair to them and said, no one mankind can overcome you this day of the battle of Badr. And verily, I am your neighbor, for is an ever help. But when he two first came in sign his other, he ran away and said, verily, I have nothing to do with you. Verily, I see what you see not. Al-Anfal. Satan saw the angel coming to fight with the Muslim, and since this was beyond the capabilities, he ran away. The angel fought as Allah ordered them. A Muslim fighter will seek to kill a man from the other party, but he would see him fall before him, as he had been struck by the angel. Allah made the Muslim overcome the politics, and the first one of the flee from among the latter was Khalid ibn al-Alam, but he was caught and taken up captive. The Muslims said the fleeing politics, either killing them or taking captives. 70 politics were killed, another 70 were taken captives, and the Muslim killed booty from them. Among the politics who were killed, whom the Prophet pinpointed the day before, was Abu Jahl Amir ibn Isam, may Allah curse him. He was killed by Muhammad ibn Amir and Muhawid ibn Afra, and Abdullah ibn Mas'ud finished him by cutting off his head, then brought it to the messenger of Allah, who was delayed. Also among the slain politics were Uthba ibn Rabi'a, his brother Shayba, Al-Walid ibn Uthba, and Umayyah ibn Khalf. The messenger of Allah ordered the day we buried, and at night we stand on their burial place and condemned them. The Prophet stand on Badr for the 3 days left, along with the captives and spoiled of war. He put Abdullah ibn Kabin in charge of them. Almighty revealed the source of Al-Fanal Quran number 81 concerning the battle of Badr. When the messenger of Allah reads as-Safra, he divided the spoils as prescribed by Almighty Allah. Moreover, he ordered that another Ibn al-Harith be beheaded because of his evil slaughter against, and because he armed the messenger of Allah. When he ordered the beheading of Uqba ibn Abu Mu'ayt as well. The messenger of Allah consulted his companion concerning the captives, what should he do with them.
Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him, advised him to kill them, while Abu Bakr, may Allah be pleased with him, said he might ransom them. The Prophet, like Abu Bakr opinion, and sent the order. However, Almighty Allah blamed him for that, as says, "It is not for a prophet that he sold up prisoners of war and freed them with ransom until had made great slaughter among his enemies in the land. You desire the good of this world, the money of ransom for freeing the captives, but Allah desire the hereafter, and Allah is almighty, always." Al-Anfal 67. To the end of the verse revealed in this regard, Imam Muslim has narrated along hadith and he on the authority of Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, about this point. The Messenger of Allah returned to Medina victorious after Allah had made his with uppermost and had given him power. Therefore, many from the inhabitants and Medina convert to Islam, including Abdullah ibn Ubay ibn Salul and his group of hypocrites. So, ang sugo ng Allah ay nagmamadaling pumunta sa tubig sa Badar bago ang Quraysh. Huminto siya sa pinakamalapit na lugar ng pagdidiligan ng Badar. Kaya sinabi ni Al-Hubab ibn al-Mundir sa kanya, "O sugo ng Allah, inutusan ka ba ng Allah na huminto sa partikular na lugar na ito? O ito ay isang pakana ng digmaan?" Siya ay sumagot, "Ito ay isang pakana lamang ng digmaan." Sinabi niya, "Hindi ito ang tamang lugar, kaya mangyaring sumulong sa amin hanggang sa makarating kami sa pinakamalapit na lugar ng pagdidilig at uminto doon. Pagkatapos ay sisirain namin ang lahat ng iba pang balon sa likuran namin. Pagkatapos gumawa kami ng isang balon, mabuti, at punuin ito ng tubig sa ganitong paraan. Tayo ay makakainom, ngunit hindi sila nagustuhan ng sugo ng Allah ang ideyang iyon. Bukod dito, ang makapangyarihang Allah ay naglagay ng adlang sa pagitan ng Quraysh at ng tubig nang siya ay nagpadala ng sapat na ulan, na isang sumpa para sa mga hindi naniniwala at isang pagpapala para sa mga Muslim. Dahil dito ay naghanda ng lupa para sa huli, isang kubo ng itinayo para sa sugo ng Allah. Ang propeta ay lumibot sa lugar ng parating labanan at ipinakita sa kanila ang mga lugar kung saan ang mga tao sa kanilang mga kaway ay papatayin na tinutukoy sila sa kaniyang pangalan. Sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud sa pamamagitan niya na nagpadala sa kanya na may katotohanan. No? Wala sa kanila na binanggit ng propeta, maiwan ang lugar na itinuro niya. Ibig sabihin, sila ay pinatay ng eksakto na kung saan niya sinabi. Ginugo ng sugo ng Allah ang gabing iyon sa pagdarasal. Ito ay isang Biyernes ng gabi, ika-17 ng Ramadan, sa umaga. Dumating ang Quraysh kasama ang kanilang mga puwersa at ang propeta ay nagsabi, "O Allah, narito ang mga Quraysh na dumarating. Kasama ang kanilang pagmataas at pagmamatas, inahamon ikaw at ang iyong sugo." Nais ni Hakim ibn Izam at Uqba ibn Rabia at na bumalik kasama ang Quraysh na hindi nakikipaglaban. Ngunit tumanggi si Abu Zal. Bukod dito, pinalabanan ni Abu Zal
ang kapatid ni Amir ibn al-Adami na pinatay ng mga Muslim, no, na dapat niyang ipagiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Ang lalaki ay sumigaw, "O Amir, o Hamir," at nagsiklab ang mga tao. Inayos ng sugo ng Allah ang mga linya. Pagkatapos ay bumalik sa kubo kasama si Abu Bakar na nag-iisa, habang si Sadin ibn Muhad ay nakatayo sa pintuan ng kubo kasama ang ilang mga ansar upang bantayan ang sugo ng Allah. Si Utbah ibn Rabia, Saiba ibn Rabia at Al-Walid ibn Utbah ay lumabas para humingi ng tunggalian sa mga Muslim, no? Tatlo sa mga ansar ang pumunta sa kanila. Si Aun ibn Afra, ang kanyang kapatid na si Muhawid at si Abdullah ibn Rawaha. Tinanong nila sila, sino kaya? Sumagot sila, kami ay mula sa Angar. Nagkomento sila, ikaw ay may kakayahan at marangal, ngunit gusto namin ng aming mga pinsan. Pagkatapos ay lumabas para sa kanila sina Ali, Ubaidah ibn al-Arith at Amza, kalugtan ng isilan ng Allah. Pinatay ni Ali si Al-Walid, pinatay ni Amza si Utbah, o si Saiba. Ayon sa isa pang salaysay, habang si Ubaidah at ang kanyang kalaban ay nakasugat at malubha sa isa't isa, pinatay ni na Hamza at Ali ang kalaban ni Ubaidah. Pagkatapos ay binuhat siya habang naputol ang kanyang binti, no? At ang kanyang sugat ay nanatiling nabulok hanggang sa siya ay namatay sa Safra. Kawan siya ng Allah. Pagkatapos noon ay sumiklab ang labanan at ang sugo 80 katao, no? At ang Allah ay nanalangin kay Allah ang buong pusong masigasig na ang kanyang damit ay nahulog mula sa kanyang mga balikat. Ibinalik ito na ni Abu Bakar para sa kanya at nagsabi, "O sugo ng Allah, nanalangin ka na ng sapat sa iyong Panginoon. Patiyakang tutuparin niya ang kanyang pangako sa iyo." Ang sugo ng Allah ay nagsabi, "O Allah, kung ang pangkat na ito ay mapahamak, ngayon ikaw hindi na maaaring sambahin pa sa lupa." Ito ay tinukoy sa Quran sa kasabihan ni Allah, no? Ito yung sinabi niya, alalahanin noong kayo ay humingi ng tulong sa inyong Panginoon at siya ay sumagot sa inyo na nagsasabi, ako ay tutulungan kayo sa 1,000 ng mga anghel na bawat isa ay nasa likuran ng isa't isa, na sumusunod sa isa't isa na magkakasunod. Al-Anfal Siyam. Pagkatapos ang sugo ng Allah ay natulog sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo, nagsasabing, "O Abu Bakar, tanggapin ang masayang balita. Narito si Jibril, nangunguna sa isang kabayo na may alikabok sa mga ngipin sa harapan." Si Satanas ay nagpakita sa harap ng Quraysh sa larawan ni Suraka ibn Malik, ang pinunang Mudliz. Tulungan daw niya sila. Ginawa niyang patas sa kanila ang kanilang gawain. Yun ay pagkatapos niya matakot na baka atakihin sila ni Banu Mudliz. Ang makapangyarihang Allah ay nagsabi tungkol dito. Ito yun, no? At alahanin ng si Satanas ay ginawang makatarungan sa kanila ang kanilang masamang mga gawa at nagsabi, walang sinuman sa sangkatahuan ang makagagapi sa inyo sa araw na ito, tadigmaan ng Badar. At katotohanan, ako ay inyong kapwa para sa bawat isa at bawat tulong. Ngunit nang ang dalawang puwersa ay nagkatinginan sa isa't isa,
Siya ay tumakbo palayo at nagsabi, "Katotohanan, wala akong kinalaman sa iyo." Al-Anfal. Nakita ni Satanas ang mga anghel na dumarating upang makipaglaban sa mga Muslim. Ito yung mga anghel na makakampi ng mga Muslim, no? At dahil ito ay lampas sa kanyang kakayahan, siya ay tumakas. Ang mga anghel ay nakipaglaban gaya ng inyutos sa kanila ng Allah. Ang isang Muslim na mandirigma ay naghangad na pumatay ng isang tao mula sa kabilang partido. Ngunit makikita niya itong bumagsak sa kanyang harapan na siya ay sinaktan ng mga anghel. Ginawa ng Allah na madaig ng mga Muslim ang mga pulites at ang unang tumakas mula sa uli ay si Khalid ibnul Alam. Ngunit siya ay nahuli na at nabiyag. Inawal ng mga Muslim ang tumakas na mga pulites. Pinatay sila o binihag. 70 pulites ang napatay, 70 pa ang nabiyag. At ang mga Muslim ay nakakuha ng mga nadambong mula sa kanila. Kabilang sa mga pulites na pinatay na tinukoy ng propeta noong nakaraang araw ay si Abu Jahl, Amir ibn Isham, sumpain siya ng Allah. Siya ay pinatay ni Muhad ibn Amir at Muhawid ibn Afra at tinapos siya ni Abdullah ibn Mas'ud sa pamagitan ng pagputol ng kanyang ulo. Pagkatapos ay dinala niya ito sa sugo ng Allah na natuwa. Gayon din, kabilang sa mga pinatay na pulites ay sina Husba ibn Rabi'a, ang kanyang kapatid na si Sayba al-Walid ibn Usba at Umayya ibn Khalif. Ang sugo ng Allah ay nagutos na sila ay ilibing sa gabi siya. Tumayo sa kanilang libingan at inatulan sila. Ang propeta ay nanatili sa Badr ng 3 araw, pagkatapos ay umalis kasama mga biyag at samsam sa tigman. Inilagay niya si Abdullah ibn Khab sa pamamahala sa kanilang hinayag ng makapangyarihang ala ng source ng Al-Anfal Quran. Number, ito ang tungkol sa labanan sa Badr. Ang nakarating ang sugo ng Allah. Nang makarating ang sugo ng Allah sa As-Safra, inatin niya ang mga samsam ayon sa itinakda ng makapangyarihang Allah. Bukod dito, siya ay nagutos na si An-Nadir ibn al-Arith ay pugutan ng ulo dahil sa kanyang masasamang pakana laban sa mga Muslim at dahil sinaktan niya ang sugo ng Allah. Nang siya ay tumigil sa Ergoz Zubiyah, inutos niya ang pagpugot din kay Uqba ibn Abu Mu'ad. Ang sugo ng Allah ay sumanguni sa kanyang mga kasamaan tungkol sa mga biyag. Anong dapat niyang gawin sa kanila? Si Umar ibn al-Khattab, naway kalugdan siya ng Allah, ay pinayuhan siya ay napatayin sila, habang si Abu Bakar, naway kalugdan siya ng Allah, ay nagsabi na maaari niya silang tubusin na gusto ng propeta. Ang opinyon ni Abu Bakar at nagpadala ng utos. Kayunpaman, sinisi siya ng makapangyarihang Allah dahil doon gaya ng sinabi niya. Hindi para sa isang propeta na siya ay magkaroon ng mga bihag sa digmaan at palayan sila ng pantubos hanggang siya ay gumawa ng isang malaking pagpatay sa kanyang mga kaaway. Sa lupyan ay ninas ang kabutihan ng mundong ito. Ibig sabihin, ang pera ng pantubos para sa pagpapalaya sa mga bihag, ngunit ninais ni Allah para sa inyo ang kabilang buhay. Al-Anfal 67. Hanggang sa katapusan ng mga talata, ipinayag sa bagay na ito. Si Imam Muslim ay nagsalaysay ng habang hadis sa kanyang Sahih sa autoridad ni Ibn Abbas, kalugdan siya ng Allah. Tungkol sa puntong ito, ang sugo ng Allah ay bumalik sa Madina na matagumpay pagkatapos na gawing pinakamatas ng Allah ang kanyang salita at bigyan siya ng kapangyarihan sa lupain.
Sa makatuwid, marami mula sa mga nanirahan sa Madina ang nagbalik loob sa Islam, kabilang si Abdullah ibn Ubay ibn Salul at ang kanyang pangkat ng mga mapagkunwari. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat and thank you very much.